Good morning. This is me, Bramedas. Sabi daw may nagpunta sa Palawan na mga espionage, yung highly intelligent people na nagpakabit ng mga camera elsewhere, di ba? So, sino ang mga nagsumbong niyan? Mga highly empathetic people, yung mga nakakaramdam. So, highly empathetic people is hindi po kalaban, ano? So, they are the most sensitive people na katulong ng mabuting bagay sa mundo. Yung mga nagbabayad para sa mga secret-secret mga tao, yan yung mga yan yung mga kalaban, no? And I think pagka malakas yung sense of vibration para ma-map mo to, I think you can't get away with it eh. Kasi by blood, ganun talaga. Ikaw, yung blood mo noong panahon, I can't explain it. Basta, you're a yod, you're a messenger. So, sa panahon natin ngayon kasi, pag ang tao gumagawa ng mabuti, yan pa yung mali eh. Ito pa yung mali sa society. Halimbawa, yung isang babae na nagreklamo siya dahil nagawa siya ng video dahil may nangyari sa kanya masama. So sinasabi niya as awareness, kaso maraming galit, yung mga health professional galit, because syempre it will impede people to do things like that. Yung mag-enhance ng ganong treatment din, and yung risk, pag nakita na tao, aayawan na yun. So, it didn't turn out good for her, yung magsabi ng totoo, because nalagay pa siya sa masamang bagay. Because yung tao, iisipin niya kung ano yung magbe-benefit siya, kung ano yung mas makakatulong sa kanya. Pero yung mas maraming makikinabang dahil sa nagsabi ka ng bawal, konti lang mga ganyan eh. And those are highly empathetic people, mga messenger. So what can I advise with the other messengers out there? Just do the right thing. Follow Jesus. Yung mga tao sa paligid mo, hindi ka naman maiintindihan eh. Hindi ka nila maiintindihan. Just do your job. And itong trabaho na ito, wala tong bayad eh, no? Itong trabaho na ito ay wala nga bayad. Masasabi ko lang, just follow Jesus. And kayo ay mga mabubuting bloodlines. Tinatawag na rabbi, no? Ito yung mga pinapatay. My God. Okay, sample. Sabi daw, si Princess Diana, hindi daw aksidente pagkamatay niyan. Sabi daw, yan ay sinadya. At sino magpapatunay na yan ay hindi aksidente? Wala, 'di ba? Pero I think she's one of the highly empathetic people sa society. Sino pa? Marilyn Monroe daw, before patayan yan, is magsasalita about the conspiracy theory ng mga sinabi sa kanya ng isang, hindi ko alam kung astronaut o doktor o scientist, yung nakita sa buwan. Yan. So namatay yung scientist dahil naging boyfriend niya yun. At saka yung anak nun malapit sa kanya. Basta sabi yung grupo daw ng mga scientists na nakakaalam na nagtinginan na lang sila eh. Kasi alam nila. Tapos may mga masonry kasi din eh, yung matataas na level ng mga tao na nasasanggamo. Sabi, hindi daw alam ni Marilyn Monroe yung giant na gorilla na natapakan niya. Kaya sinapit niya yung mga ganong. So, ito rin yung explanation kung bakit may mga nakukulong, pumasok sa politika, maybe mabutin sila.
inipit sila ng mga masasamang tao. Sino naman ang maniniwala? Binaliktad na ng masasamang tao yung news tungkol dun sa mga tao na yon. So, yun. Napakahirap na may ganitong abilidad. At ako ayokong ituro sa mga anak ko ito, pero I know that they have sense like this also. And pag naramdaman mo na meron ka na nito, meron ka maririnig eh. Basta meron siyang parang ticking na senses na mararamdaman mo na it's open. Yung perceive para sa mga bagay-bagay. Yan. So, yung mga nakakaranas nito, alam nila kung ano sinasabi ko. Actually, noon gusto ko itanong, bakit ko ba naririnig yun? Kasi yung pulse na yun, naririnig ko so much and it is so loud na sa katawan ko mismo, nagtitik yun. Parang waves ng tubig. Parang pebbles in the water. So, yun lang. Bahala na kayo sa buhay nyo. I can't explain it further. Basta I felt it. And, kagaya ng riddle doon sa mga kwento ko sa Oedipus complex trauma na riddle doon sa way back sa humanities time. Yung riddle is that the more you keep it, the more it gives you peace. Bye na. Hirap intindihin, no?